Ang salita ay hindi lamang simpleng tunog na lumalabas sa ating bibig, ito ay may taglay na kapangyarihang lumikha at bumago ng mundo. Sa katunayan, binigyang diin sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 ang kabanalan nito, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Dahil ang salita ay inihalin tulad sa kalikasan ng mismong dakilang lumikha, ipinapakita nito na ang bawat katagang binibitawan natin ay may bigat at banal na obligasyon. Hindi ito basta-basta, ito ay isang enerhiyang may kakayahang magbigay buhay. Kung ang salita ng tao ay nagtataglay ng kapangyarihang magbago ng buhay, ang salita ng Diyos ay higit na dakila at makapangyarihan sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng karunungan. Sa pamamagitan lamang ng kanyang tinig, ang kawalan ay naging meron. Ang buong sansinukob ay nabuo at patuloy na umiiral dahil sa bisa ng kanyang makapangyarihang utos. Bagamat sa ating kapanahunan ay hindi na natin naririnig ang literal na tinig ng Diyos mula sa langit, ang kanyang tinig ay patuloy na umaalingaw sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang Biblia ay hindi lamang isang karaniwang aklat na binubuo ng mga letra at pahina, ito ay ang buhay na salita ng Diyos. Nagtataglay ito ng kapangyarihang bumago ng pagkatao, magbigay ng liwanag sa kadiliman, at maghatid ng buhay sa mga pusong nauuhaw. Sa bidyong ito, ibabahagi ko ang isang personal na karanasan kung saan ko tunay na nasaksihan at napatunayan ang buhay na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Maraming talata sa banal na kasulatan ang nagtataglay ng kakaibang lakas na tila bumubuhay sa ating espiritu. Ngunit may isang partikular na bahagi na nagpabago sa aking pananaw, ang Awit Kapitulo 91. Samahan ninyo ako sa pagtalakay kung paano naging sandigan at proteksyon ang mga talatang ito sa aking buhay. Maraming taon na ang nakalipas at hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa, ngunit sariwa pa rin sa aking isipan ang mga pangyayari. Noon ay bago pa lamang ako sa pananampalataya sa Panginoon, at laking pasasalamat ko dahil kasama ko na rin ang aking panganay na kapatid na si Susan sa aming Pentecostal na pananampalataya. Isang araw, nabalitaan ko na lamang na siya ay na-confine sa ospital dahil sa isang karamdamang hindi pa matukoy noon. Dahil sa pag-aalala, agad kong nilapitan ang isa sa mga pastor ng WPCC, si Pastor Arnel Apurillo, upang hilingin na samahan ako at ipanalangin ang aking kapatid. Nang dumating kami sa ospital, nakita namin si Susan na nakahiga sa kama. Bagaman nakakausap pa siya ng maayos, bakas sa kanya ang labis na panghihina ng katawan at tila di nadaig ng matinding stress at kabalisahan sa kanyang isipan. Nang dumating na ang sandali para ipanalangin ang aking kapatid, nakita ko ang pagbukas ni Pastor Arnel sa kanyang Biblia. Sinimulan niyang basahin ang isang talata na noong panahong iyon ay hindi ko pa pamilyar kung ano, ang tanging napansin ko lang ay mahaba ang bahaging iyon ng kasulatan. Ngunit doon ko nasaksihan ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan, habang binibigkas ni Pastor Arnel ang mga salita, biglang nagbago ang anyo ni Susan. Nanlisik ang kanyang mga mata at nagsimula siyang magpiglas ng may kakaibang lakas. Sa gitna ng kaguluhan, agad kaming kumilos ng isa pang kasama namin sa silid, na hindi ko na matandaan kung sino, upang hawakan ang kanyang mga kamay. Kinakailangan namin siyang pigilan dahil sa tindi ng kanyang pag-aalboroto habang binabasa ang makapangyarihang salita ng Diyos. Matapos basahin ang talata at sundan ng isang taimtim na panalangin, isang himala ang aking nasaksihan, biglang naging mahinahon si Susan. Ang tindi ng kanyang pagpipiglas ay napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Laking gulat ko na lamang nang mabalitaan kong nakalabas na siya ng ospital kinabukasan din yun. Ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na aktwal na masaksihan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi ko makalimutan ang kakaibang pakiramdam habang binabasa ang talatang yun, tila nangilabot ako at may ibang presensya o enerhiya sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Dahil dito, nang muli kaming magkita ni Pastor Arnel, agad ko siyang tinanong kung anong bahagi ng Biblia ang kanyang binasa. Nang sabihin niyang iyon ay ang Awit Kapitulo 91, hindi na ako nag-aksaya ng panahon,
Pag-uwi ko sa bahay ay agad ko itong binuksan at pinag-aralan. Lumipas ang maraming taon at biyaya ng Diyos na ako ay naging isa na rin sa mga mangangaral ng WPCC. May isang partikular na gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Noon ay araw ng Biyernes at idinaraos namin ang aming Holy Ghost Night na nagsisimula ng alas 7 ng gabi, na susundan naman ng isang overnight service pagsapit ng hating gabi. Pagkatapos ng unang gawain bandang alas 10, karamihan sa mga kapatiran at maging ang mga pastor ay nagsipag-uwian na upang magpahinga. Dahil sa kagustuhan kong dumalo sa overnight prayer meeting, nanatili ako sa loob ng simbahan. Sa gitna ng katahimikan, biglang may dinalang isang kapatid na babae, na itatago ko na lamang sa pangalan, at sinabing siya ay labis na binabagabag ng masamang espiritu. Dahil wala ng ibang pastor at ako na lamang ang natitirang mangangaral sa oras na yun, sa akin naiatang ang mabigat na tungkuling harapin ang sitwasyon at palayasin ang masamang espiritu sa katawan ng ating kapatid. Inamin ko sa aking sarili na may halong pag-aalinlangan ang aking nararamdaman, dahil yun ang unang pagkakataon na sasabak ako sa ganoong uri ng espiritual na pakikipaglaban. Ngunit sa gitna ng kaba, pilit kong pinalakas ang aking loob. Humingi ako ng tulong sa iba pang kapatirang naroon upang samahan ako sa pananalangin. Sa mga sandaling yon, biglang nagbalik sa aking alaala ang tagpo sa ospital noong ipanalangin namin ang aking kapatid na si Susan. Alam ko ang dapat kong gawin. Agad kong kinuha ang aking Biblia at inutusan ang mga kapatid na palibutan ang babaeng binabagabag. Habang sila ay taimtim na nananalangin, pumwesto ako sa harapan niya at, taglay ang matibay na pananalig, sinimulan kong basahin ng malakas ang awit Kapitulo 91. Sa aking harapan, muling naulit ang eksenang nasaksihan ko sa ospital noon, isang matinding espiritual na manifestation. Ang kapatid na babae ay biglang nanlisik ang mga mata at nagpumiglas ng may kakaibang lakas, kaya't mabilis siyang hinawakan ng mga kapatiran upang mapigilan. Subalit may isang bagay na kaiba sa pagkakataong ito, ang nanlilisik niyang paningin ay direktang nakatuon sa aking mga mata, na tila hinahamon ang awtoridad ng salitang aking binabasa. Sa kabila nito, hindi ako natinag. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at sa pagkakaisa ng aming panalangin, napaalis namin ang masamang espiritu. Purihin ang Panginoon dahil bago pa man matapos ang gabing iyon, siya ay lubos na nakalaya, gumaling, at nakauwi sa kanilang tahanan ng may kapayapaan. Dahil sa aking lubos na pagtitiwala sa kapangyarihang taglay ng awit Kapitulo 91, ipinasya kong itanim ito sa aking isipan at puso. Bagaman ito ay isang mahabang bahagi ng kasulatan, pinagsikapan ko itong kabisaduhin ng buong katapatan. Ngayon, naging bahagi na ito ng aking buhay, araw-araw ko itong binibigkas bago matulog bilang aking proteksyon, at ito rin ang aking sandigan sa tuwing may ipinapanalangin kaming mga kapatid na may karamdaman. Napatunayan ko na ang pagkakabisa sa kanyang salita ay hindi lamang pagsasaulo ng mga letra, kundi paghahanda ng sandata para sa anumang hamon ng buhay. Narito ang mga awit Kapitulo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang ang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot, sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood, mapapatunayan, iyong makikita, taong mas asamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang,
at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, saan mang dako maparon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklalahan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan.